Ako si Lando, isang simpleng magsasaka sa isang baryo na tila biniyayaan ng kapayapaan at katahimikan. Pero sa likod ng bawat ngiti ng mga tao rito, may mga lihim na nagtatago sa mga anino ng mga bundok at ilog na pumapaligid sa amin. Isang araw, habang naglalakad ako sa kaparangan kasama ang aking matalik na kaibigan na si Pepe, isang bagay ang nagbago sa aming karaniwang araw. Narinig mo ba yon, Lando? Tanong ni Pepe habang huminto siya at inikot ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pag-usisa. Napatingin ako sa paligid. Tila may naririnig nga akong mumunting ungol mula sa kagubatan. Oo, parang may naiipit na hayop, sagot ko habang nagsimula akong maglakad patungo sa pinagmumulan ng tunog. Habang papalapit kami, unti-unting lumalakas ang iyak ng hayop. Ang mga puno ay tila yumuyuko sa amin, nagbibigay daan para sa aming misyon. Sa gitna ng kapal ng mga dahon at sanga, nakita namin ang isang maliit na kuting na naipit sa lumang bitag na para sa mga mababangis na hayop. Pepe, kailangan nating tulungan to, sabi ko ng may pagkadalian. Kita ko sa mukha ni Pepe ang awa at determinasyon. Hindi kami nagdalawang isip. Kaagad naming kinalas ang bitag. Ngunit sa aming pag-aalala sa kuting, may narinig kaming kaluskos sa aming likuran. May tao kaya? Tanong ni Pepe habang dahan-dahan siyang lumingon. Baka tayo'y may nakikita na hindi dapat makita, sagot ko na may kaba sa dibdib. Ngunit wala kaming nakitang tao. Tanging mga dahon at sanga lang ang gumagalaw sa hangin. Nang mailigtas na namin ang kuting, inuwi namin ito sa aming baryo. Akala namin ay tapos na ang aming misyon, ngunit di namin inasahan na ito pa lamang ang simula ng mas malalim na kwento. Kinagabihan, habang nag-uusap kami ni Pepe sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Nakakapanibago, parang may kulang, wika ni Pepe habang tinitingnan ang mga bituin. Oo nga, parang may nagmamasid sa atin, sagot ko sabay lingon sa paligid. Ang lamig ng hangin ay tila may dalang babala. Kinabukasan, nagising kami sa ingay ng mga tao. Sa gitna ng baryo, may nahanap silang isa pang hayop na sugatan at iniwan sa harap ng aming bahay. Isang ligaw na aso, payat at halatang nagugutom. Hindi ito nagkataon, Pepe, wika ko habang tinitingnan ng aso. May nangyayari sa gubat at tila may gustong iparating sa atin. Anong gagawin natin? Tanong ni Pepe. Ang kanyang tinig ay may halong kaba at determinasyon. Dapat nating alamin kung ano ang nangyayari, sagot ko. Hindi natin hahayaang masaktan ang mga inosenteng hayop na ito. Habang kami nag-uusap, may isang matandang babae ang lumapit sa amin. Siya si Aling Marta, ang kilalang albularyo ng baryo. Mga bata, mag-ingat kayo. May mga bagay sa gubat na hindi dapat ginagalaw. Sabi niya na may lalim ang boses. Bakit, ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko. Basta mag-ingat kayo, may mga lihim na dapat manatiling nakatago. Tumalikod na siya at iniwan kaming naguguluhan. Sa kabila ng babala, nagdesisyon kami ni Pepe na tumuloy sa gubat kinabukasan. Hindi namin alam kung ano ang aming matutuklasan. Ngunit ang aming puso ay puno ng determinasyon para iligtas ang mga hayop na nangangailangan ng tulong. Subalit, sa aming pagpasok sa gubat, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa pagpatuloy ng aming misyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Ako si Lito at kasama ko si Mario, ang matalik kong kaibigan. Sa aming maliit na baryo, kami ay kilala sa aming pagmamahal sa mga hayop. Ngunit kaming dalawa lamang ang tila natutulungan sa kanila sa gitna ng mga problema sa kapaligiran. Hindi namin akalain na ang aming pagkakaibigan ay hahantong sa ganitong klaseng pakikipagsapalaran. Maaga pa lang, nagsimula na kaming maglakad patungo sa kabila ng bundok kung saan naroon ang isang lumang imbakan ng mga kemikal. Ayon sa mga tsismis,
May mga hayop na naglalakbay patungo roon at hindi na bumabalik. Ang aming layunin, alamin ang nangyayari at iligtas ang mga hayop na maaaring nalalagay sa panganib. Habang tinatahak namin ang makipot na daan, hindi maiwasan ang kaba sa aking dibdib. Ang mga ibon ay tila nag-uusap sa kanilang awit, nagbibigay babala sa kung anuman ang aming haharapin. Si Mario ay tahimik lamang, ngunit batid ko ang kanyang determinasyon sa bawat hakbang. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin namin ang isang lumang bakod na may babala, bawal pumasok. Alam naming iyon na ang lugar. Lito, sigurado ka ba? Tanong ni Mario habang tinititigan ng pader na tila nag-uukit ng pag-aalinlangan sa aming desisyon. Oo, Mario, hindi natin pwedeng balewalain ito. Kailangan natin silang iligtas, sagot ko. Pilit na pinatatatag ang aking loob. Pumasok kami sa loob ng bakod at agad kong naramdaman ang kakaibang hangin na tila may halong kemikal. Ang mga puno sa paligid ay patay na, ang lupa ay tuyot at tila walang buhay. Habang patuloy kaming naglalakad, narinig namin ang mahihinang ungol ng mga hayop. Sa puso ko, alam kong hindi namin sila pwedeng iwan. Mario, naririnig mo ba iyon? Tanong ko, habang lumalapit kami sa pinanggagalingan ng tunog. Oo, Lito. Dito sila. Kailangan natin silang iligtas bago pa huli ang lahat, sagot niya, puno ng pag-aalala. Sa isang sulok ng imbakan, nakita namin ang isang grupo ng mga hayop. May mga ibon, usa, at kahit mga ligaw na pusa. Lahat sila'y mahina at tila nahihirapan sa paghinga. Agad kaming nagplano, kailangan naming alisin ang mga kemikal na bumabalot sa lugar. Habang abala kami sa pag-iisip ng paraan, biglang bumuhos ang ulan. Ang tubig ay tila naglalagay ng higit na panganib sa mga hayop. Kailangan naming kumilos ng mabilis. Sa isang iglap, pumasok sa isip ko ang isang ideya. Mario, kailangan nating gumawa ng kanal para maalis ang tubig at kemikal sa paligid. Sa ganitong paraan, mas magiging ligtas ang mga hayop. Mungkahi ko. Agad kaming kumilos, gamit ang mga lumang kagamitan na nakita namin, sinimulan naming hukayin ang lupa, naging masigasig sa bawat galaw. Ang ulan ay lalo pang lumakas, ngunit hindi kami pinanghinaan ng loob. Sa wakas, unti-unti naming naramdaman ang pag-alis ng tubig, kasabay ng pag-asa na unti-unting bumabalik sa mga hayop. Ngunit hindi pa rin natatapos ang pagsubok. Habang sinisikap naming alalayan ang mga hayop palabas ng imbakan, narinig namin ang tunog ng truck na papalapit. Kami ay nagkatinginan ni Mario, puno ng kaba at tanong. Sino ang darating at ano ang kanilang intensyon? Lito, kailangan nating magtago, bulong ni Mario habang pilit kaming naghahanap ng ligtas na sulok. Nagtago kami sa likod ng isang malalaking kahon, pinagmamasdan ng mga pangyayari. Isang grupo ng mga kalalakihan ang lumabas mula sa truck. Tila may dalang mga kagamitan para sa pag-aayos ng imbakan. Isang saglit ng tensyon ang dumaan, bago na pagtanto na sila pala ay mga opisyal ng gobyerno. Mario, hindi natin alam kung mapagkakatiwalaan sila, pero baka sila ang makakatulong sa atin, sabi ko habang patuloy na nagmamatyag. Nagdesisyon kaming lumabas mula sa aming taguan. Sa paglapit namin, kami ay nagtaka sa kanilang reaksyon. Sa halip na tulungan kami, isa sa kanila ang naglabas ng radyo at nagsalita, "Sir, narito ang mga bata. Mukhang kasama sila sa problema." Isang malamig na hangin ang tila bumalot sa aming paligid. Sino ang tinawagan nila at bakit tila kami ang problema? Sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na nag-uugat sa aming mga hakbang. Sa likod ng kanilang mga ngiti, may nakatagong lihim na baka magdulot sa amin ng panganib. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, nagdesisyon kaming umalis. Habang tumatakbo, iniisip ko kung paano namin malalampasan ang pagsubok na ito. Ang aming misyon ay tila may mas malalim na problema.
isang bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit higit sa lahat, alam namin na kailangan naming protektahan ang mga hayop, kahit pa ito ay magdulot ng panganib sa aming sariling buhay. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso ko, puno ng pag-asa at kaba. Sa kabila ng lahat, hindi kami susuko. Ngunit ang tanong, paano namin maipagpapatuloy ang aming misyon sa gitna ng pag-aalinlangan? Sa likod ng mga ulap, ang liwanag ng pag-asa ay patuloy na nagniningning, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa pagkagat ng dilim, lumapit ako kay Lino habang nakatayo siya sa gilid ng ilog. Nagmamasid sa mga alon na tila may hinahanap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa kabila ng pagod mula sa maghapong pag-rescue sa mga hayop na naipit sa malakas na pagbaha, ramdam ko ang hindi pa rin nagbabagong determinasyon sa kanyang mga mata. Alam mo, Pedro, sabi ni Lino na hindi iniaalis ang tingin sa tubig. May pakiramdam akong may hindi pa tayo nakikita. Tumango ako, hindi talaga makapaniwala sa mga nangyari nitong nakaraang araw. Mula sa aming simpleng pamumuhay sa baryo, sino ang mag-aakala na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon? Ang pagligtas sa mga hayop na tila mga bata na nangangailangan ng aming kalinga. Lino, ano sa palagay mo? Bakit parang may bumabagabag sa'yo? Tanong ko habang nag-uumpisa ng bumaba ang temperatura at unti-unting nilalamig ang hangin. Kanina habang nasa gubat tayo, may narinig akong kakaibang tunog. Parang sigaw pero hindi ko alam kung saan nanggaling. Aniya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Napatigil ako. Ang mga ganitong tunog sa loob ng gubat ay hindi karaniwan. Sa aming mga paglalakbay, natutunan namin na ang kalikasan ay puno ng mga lihim na minsang hindi basta-basta isinasa publiko. Ang pag-iingay ng mga hayop, lalo na sa ganitong oras ng gabi, ay karaniwang mensahe ng panganib. Bukas, kailangan natin itong alamin. Hindi ko kayang isipin na may hayop na nasa panganib pa. Sabi ko, sinusubukan na maging matatag. Pagkatapos ng ilang oras na pagpapahinga sa kubo ni Lino, nagising kami sa tunog ng mga nagmamadaling yabag. Si Mang Arturo, ang aming kapitbahay, ay pumunta upang ibalita ang isang hindi inaasahang pangyayari. May nakita akong lumubog na bangka malapit sa bungangan ng ilog. Sa tingin ko may mga hayop na kasama roon, sabi ni Mang Arturo. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Agad kaming kumilos ni Lino, ang kaba sa aming dibdib ay bumilis. Alam namin na ang oras ay mahalaga sa ganitong sitwasyon. Habang papunta sa ilog, ang mga alaala ng aming mga naunang pag-rescue ay bumalik sa akin. Ang mga mata ng mga hayop na puno ng takot, ngunit may pag-asa. Ang aming mga kamay na hindi tumitigil sa pag-aalaga sa kanila. Pagdating namin sa lugar, nakita namin ang isang bangka na halos kalahati na lamang ang lumilitaw sa ibabaw ng tubig. Ang mga kahoy nito ay basag at tila may mga kalmot na gawa ng mga hayop na nagpipilit makaligtas. Pedro, tingnan mo ito, sabi ni Lino, itinuturo ang isang bahagi ng bangka. May mga kalat na tali, parang may sinadya. Hindi ko alam ang eksaktong ibig sabihin ni Lino, ngunit batid ko ang kanyang sinasabi. May ibang tao na may kinalaman sa insidenteng ito. Habang lumalapit kami, narinig namin ang isang mahina, ngunit malinaw na tunog, iyakan ng isang hayop. Sa aming pag-usisa, natuklasan namin ang isang batang unggoy na naipit sa gitna ng mga sira-sirang bahagi ng bangka. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit nanlaban siya upang makaligtas. Agad kaming kumilos upang iligtas ang unggoy habang ang aming isipan ay naglalakbay sa mas malalim na misteryo. Sino ang nagdala sa mga hayop sa ganitong sitwasyon? Habang binubuhat namin ang unggoy patungo sa kaligtasan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likuran namin. Isang malamig na hangin ang dumaan at sa gilid ng aking mata may nakita akong anino na kumikilos. Lino, may tao sa paligid, bulong ko sa kanya,
tinitiyak na hindi kami nag-iisa. Sumilip kami sa paligid ngunit walang ibang tao maliban sa amin. Ang lahat ay tila tahimik ngunit alam kong may hindi tama. Ang aming mga puso ay bumilis hindi dahil sa takot kundi dahil sa pag-aalala sa mga hayop na maaari pang nasa panganib. Sa pagbalik sa kubo, hindi pa rin matanggal sa isip ko ang nakita ko. Ang mga pangyayari ay tila nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Sino ang may kinalaman sa bangka? Bakit may mga hayop na naipit dito? Habang nag-uusap kami ni Lino, narinig namin ang isang tunog mula sa labas. Isang tunog na parang kaluskos ng mga paa sa lupa. Tumayo kami, handang tumingin sa labas. Sa aming paglabas, isang misteryosong tao ang nagmamasid sa amin mula sa gilid ng puno. Mabilis na naglaho bago pa namin siya makilala. Ang kanyang presensya ay nag-iwan sa amin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang aming paglalakbay sa pagliligtas ng mga hayop ay tila nagiging mas peligroso kaysa sa inaakala namin. Sa gabing iyon, habang nakatingin sa madilim na kalangitan, nararamdaman ko na ang aming misyon ay hindi pa tapos. Ang mga hayop ay nangangailangan ng aming tulong at ang misteryo sa likod ng mga pangyayari ay nagbabadya ng mas malaking panganib na dapat naming harapin. Ang takot ay naroon, ngunit ang aming pagkakaibigan ni Lino ay naging tanglaw sa dilim, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa paglipas ng mga araw, ang aming misyon na iligtas ang mga hayop sa aming baryo ay nagiging mas mahirap kaysa sa aming inaasahan. Ako si Lando at kasama ang matalik kong kaibigan na si Miguel, sinubukan naming gawin ang lahat ng aming makakaya upang mapangalagaan ang mga nilalang na tila bagay kinalimutan na ng karamihan. Ang bawat hakbang namin ay puno ng pag-asa, ngunit ang hamon ay tila walang katapusan. Nagising kami ng maaga isang umaga, ang hangin ay malamig at ang liwanag ng araw ay nag-aalab sa silangan. Sa kabila ng pagod, may bagong sigla ang aming mga katawan, dala ng determinasyon na magpatuloy sa aming misyon. Bawat araw ay may bagong pagsubok, ngunit hindi kami nagpatinag. Sa kabila ng hirap, naroon ang ligaya sa bawat ngiti ng hayop na aming nailigtas. Habang kami naglalakad patungo sa isang lumang bodega na matagal nang napabayaan, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ang bodega na ito ay sinasabing tahanan ng iba't ibang uri ng hayop na hindi pa namin nasusubukang iligtas. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming adikain ay nananatiling malinaw. Ang bawat buhay ay mahalaga. Nandito na tayo, Lando, sabi ni Miguel habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sigurado ka bang kaya natin ito? Tumango ako, pilit na nagpapakita ng tapang. Kaya natin ito, Miguel. Basta't magkasama tayo, walang imposibleng misyon. Habang binubuksan namin ang lumang pinto ng bodega, bumungad sa amin ang madilim at masikip na espasyo. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa amin, ngunit mas matindi ang amoy ng takot ng mga hayop na naroroon. Sa bawat sulok ay may mga mata na nagmamasid, nag-aabang sa aming gagawin. Nagsimula kaming maglibot, maingat na tinitingnan ang bawat hayop na naroroon. May mga ibon na nasa mga kalatagan, mga pusa na nakapulupot sa mga lumang karton, at mga aso na tahimik na nakatingin sa amin, puno ng pag-asa. Ang aming puso ay bumigat sa dami ng kailangan naming iligtas, ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. Habang abala kami sa pag-aalaga at pag-aayos ng mga kulungan, napansin ko ang isang maliit na kahon na tila ba naiba sa lahat ng naroroon. Ito'y nasa pinakamadilim na sulok ng bodega, halos hindi mo mapapansin kung hindi mo sadyang hahanapin. Lumapit ako rito at dahan-dahang binuksan ang takip. Sa loob, may isang maliit na ahas, tila ba mahina at nangangailangan ng tulong. Miguel, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya habang tinitignan ng ahas. Mukhang kailangan natin itong iligtas.
Lumapit siya at tumingin sa maliit na nilalang. Kakaiba itong ahas, Lando. Hindi ito pangkaraniwang uri. Sigurado ka bang kaya natin itong alagaan? Tumango ako, puno ng kumpiyansa. Kaya natin ito. Ang bawat hayop ay may karapatang mabuhay ng malaya, Miguel. Habang inaayos namin ang mga hayop, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa labas ng bodega. Isang malakas na alingawngaw na tila ba bumabalot sa buong paligid. Pareho kaming natigilan, hindi alam kung ano ang aming gagawin. Anong nangyayari, Lando? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong may hindi magandang nagaganap. Ang tunog ay nagmumula sa direksyon ng kabundukan, isang lugar na kilala sa mga misteryo at kwento ng mga kakaibang pangyayari. Dala ng kaba, nagpasya kaming puntahan kung saan nagmumula ang tunog. Habang kami naglalakad papunta sa kabundukan, ang mga hayop na aming nailigtas ay tahimik na nakasunod sa amin. Ang kanilang presensya ay nagbigay sa amin ng lakas at kumpiyansa na harapin ang kung anuman ang naghihintay sa amin. Sa aming pagdating sa paanan ng kabundukan, bigla kaming natigilan sa aming nakita. Isang malaking hukay ang bumukas sa gitna ng daan, tila ba isang pintuan patungo sa isang lugar na hindi pa namin nakikita. Ang tunog na aming naririnig ay nagmumula sa loob ng hukay, isang kakaibang ugong na pumupuno sa aming pandinig. Miguel, ano ito? Tanong ko. Pilit na inuusisa ang hiwaga ng tanawin. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla kaming nakaramdam ng kakaibang puwersa na humihila sa amin papunta sa hukay. Ang mga hayop na kasama namin ay nagtakbuhan sa takot, ngunit kami ni Miguel ay tila ba nahipnotismo sa aming nakikita. Sa huling sandali bago kami tuluyang mahulog, nagawa kong makapagsalita. Miguel, kailangan nating malaman kung ano ang nasa loob. Baka ito ang susi para sa mas malaking misyon na hindi pa natin nakikita. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kami ay bumagsak sa loob ng hukay, sa isang mundo na hindi namin inaasahan. Ang aming kwento ay hindi patapos. Sa likod ng misteryo, sa loob ng hukay, may mga sagot na naghihintay. Ngunit ang tanong, handa ba kami ni Miguel na tuklasin ang mas malalim na hiwaga ng aming misyon? Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng araw, naglalakad kami ni Lino sa makipot na daan papunta sa bahaging masukal ng gubat. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng damo at mga bulaklak. Sa likod ng aming mga isipan, alam naming hindi lang kami maglalaro sa gubat ngayon. May mas malaki, mas mahalaga kaming misyon, ang iligtas ang mga hayop na naiipit sa isang bahagi ng gubat na sinisira ng mga iligal na mga ngaso. Handa ka na ba, Thomas? Tanong ni Lino habang naglalakad kami. Sa kabila ng aming kabataan, ang determinasyon sa kanyang mga mata ay parang sa isang veterano. Tumango ako, pinipilit na huwag ipakita ang kaba sa aking dibdib. Oo, handa na ako. Para sa mga hayop, sagot ko, habang iniisip ang mga pusa, usa, at iba pang hayop na nangangailangan ng aming tulong. Sa aming paglalakad, inalala ko ang mga munting tagumpay namin. Ang pagkakataong naligtas namin ang isang agila na naipit sa lambat o ang pag-rescue sa isang kuting na iniwan sa daan. Ngayon, mas malaki ang hamon. Nasa peligro ang buong komunidad ng mga hayop. Alam namin na hindi ito magiging madali, ngunit ang aming pagkakaibigan at pagmamahal sa kalikasan ang nagsisilbing gabay at lakas namin. Nang malapit na kami sa lugar, narinig namin ang mga putok ng baril. Tumigil kami, nagtinginan at nag-ingat. Mukhang nagsimula na sila, bulong ni Lino. Ramdam ko ang pagkabog ng aking puso. Sa kabila ng takot, alam ko na hindi kami pwedeng umatras. Inikot ko ang aking paligid, hinanap ang pinagmumula ng mga putok. Sa kabila ng mga puno, nakita ko ang isang grupo ng mga mangangaso na tila abala sa kanilang gawain. Anong plano?
Tanong ko, ang boses ko'y puno ng pananabik, ngunit may halong kaba. Nag-isip si Lino, ang kanyang mga matay nagliwanag ng isang ideya. Kailangan nating gumawa ng ingay. Magpapanggap tayong mga ligaw na hayop para mabaling ang atensyon nila. Natawa ako sa kanyang ideya. Hindi ito ang pinakasiguradong plano, ngunit wala kaming iba pang pagpipilian. Ginawa namin ito. Sa likod ng isang makapal na puno, nagsimula kaming gumawa ng ingay, mga sigaw, mga tunog na parang mga hayop. Sa una, hindi kami pinansin, ngunit nang tumagal, napansin naming huminto ang mga putok ng baril. Nagsimula kaming umusad palapit sa mga mangangaso. Ang plano ay ilihis ang kanilang pansin, bigyan ng pagkakataon ng mga hayop na makalayo. At sa kabila ng aming kaba, unti-unti naming nagawa ang aming balak. Narinig namin ang mga mangangaso na nag-uusap, ang kanilang mga hakbang ay papalapit sa aming direksyon. Ano to? May mga ligaw na hayop ba dito? Tanong ng isa sa kanila, tila naguguluhan. Habang abala sila sa paghahanap sa pinagmulan ng ingay, sinamantala namin ang pagkakataon. Nagmadali kaming pumunta sa lugar kung saan nakatali ang mga lambat. Isa-isang pinutol ni Lino ang mga ito, gamit ang dala niyang patalim, habang ako naman ay nagbabantay at nagmamasid sa paligid. Ang mga hayop na natrap sa lambat ay nagsimulang kumawala. Mga usa, mga ibon, at ilang pusa na tila takot, ngunit puno ng pag-asa. Nang makawala na ang huling hayop, narinig namin ang mga hakbang na papalapit. Tomas, kailangan na nating umalis. Bulong ni Lino, puno ng pag-aalala. Tumango ako, ngunit bago kami makatakbo, may isang bagay kaming napansin. Sa gilid ng aming mata, sa likod ng isang malaking puno, nakita namin ang isang kakaibang nilalang. Hindi ito isang hayop na karaniwang nakikita sa gubat. Ito'y tila isang malaking pusa na may kakaibang kulay at mga mata na parang nagsusumamo. Ano yon? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam, pero mukhang kailangan din niya ng tulong. Sagot ni Lino. Sa kabila ng panganib, lumapit kami sa nilalang. Sa aming paglapit, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang nilalang ay tila may kakaibang kilos, parang may gusto itong iparating. Bago pa man namin mapagtanto, narinig namin ang mga manggangaso na mas malapit na kaysa dati. Wala na kaming oras. Kailangan naming magdesisyon. Ililigtas ba namin ang kakaibang nilalang na ito o iwan ito para sa sariling kaligtasan? Tumakbo kami palayo, ngunit ang aking isipan ay hindi mapakali. Sa likod ng aking ulo, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon. Sa puntong iyon, tila may bumalik na alaala sa akin. Isang pangako na binitawan ko sa aming unang rescue mission na hindi kami mag-iiwan ng kahit isang hayop na nangangailangan. Sa aming pagtakbo, alam kong kailangan naming bumalik para sa nilalang. Ngunit paano at kailan? Ang mga tanong na ito'y bumabalot sa akin habang unti-unti kaming nawawala sa gubat. Hindi ko alam ang sagot, ngunit isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang aming misyon. Mula sa malayo, tanaw ko ang mga alon ng damo sa bukirin, tila kumakaway sa hangin na nagdadala ng halimuyak ng umaga. Si Pedro, ang aking matalik na kaibigan, ay tahimik na nakatayo sa tabi ko. Parehong kinakabahan at puno ng pag-asa. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mapagkasunduan namin ang plano para iligtas ang mga hayop mula sa mapanganib na kalagayan sa kabilang baryo. Ngayon, narito kami, handa na sa pagsabak sa isang misyon na hindi namin kailanman inakala na mangyayari sa aming buhay. Handa ka na ba, Juan? Tanong ni Pedro na pinipilit ang kanyang tungkod sa lupa, tanda ng kanyang determinasyon. Tumango ako, saka namin sinimulan ang paglalakad patungo sa lumang kalsada na tinutumbok ang baryo kung saan naroroon ang mga hayop. Ang baryong iyon ay matagal nang binabalot ng usap-usapan tungkol sa kakaibang pangyayari. Minsan, ang mga hayop ay nawawala, minsan naman ay bumabalik na sugatan o laging takot.
Naisip namin na may isang puwersa o tao na nagdudulot ng ganitong sakit sa kanila. Hindi kami makapanood na lamang habang patuloy na nangyayari ito. Kailangan namin kumilos. Habang kami naglalakad, naalala ko ang unang beses na nakita namin ang mga hayop na tila nananawagan ng tulong. Ang mga mata ng isang kuting, punong-puno ng pagmamakaawa, ay walang pag-aatubili na humingi ng aming kalinga. Mula noon, alam namin na hindi na kami makapapayag na maging biktima ang mga hayop sa makamundong kasamaan. Ang layunin namin ay iligtas sila at bigyan ng bagong pag-asa. Nang marating namin ang baryo, dumiretso kami sa pasilyo ng mga puno na nagtatago sa maliit na kubo ni Mang Dado, isang matandang kilala sa kanyang kakaibang pag-uugali. May mga kwento na siya ay may kinalaman sa pagkawala ng mga hayop, ngunit hindi ito napatunayan. Gayunpaman, kami lang ni Pedro ang may lakas ng loob na mag-imbestiga. Mang Dado, magandang umaga po, bati ni Pedro habang ang hangin ay tila bumigat sa paligid namin. Lumabas si Mang Dado mula sa kanyang kubo. Ang kanyang mga mata ay mistulang salamin ng lihim na hindi pa nabubunyag. Ano ang kailangan niyo? Tanong niya, malamig ang tono. May mga hayop po na nawawala sa paligid, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Nais po sana namin malaman kung may kinalaman kayo. Tumawa si Mang Dado, ngunit hindi ito ang tawa ng isang taong natutuwa. Isa itong tawa ng paghamak, tila kami mga batang nangangarap ng imposible. Kung ako ang dahilan, hindi niyo ako mapipigilan, sabi niya. Ngunit hindi ako ang inyong kaaway. Bago pa kami makasagot, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng kanyang kubo. Hindi ito pangkaraniwan, tila may nagmamadaling hakbang na papalayo. Sa pagkagulat, napatigil kami ni Pedro, nagkatinginan sa isa't isa saka tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Nakakabighani ang bilis ng mga pangyayari. Sa likod ng kubo ni Mang Dado, nakita namin ang isang batang lalaki, marungis at tila takot na takot. Hinabol namin siya hanggang sa isang maliit na kuweba sa gilid ng gubat. Doon, sa kadilimang nagtatago sa amin, nagulat kami sa aming nasaksihan. Sa loob ng kuweba puno ng mga hawla at kulungan, ang mga hayop na nawawala sa baryo ay naroroon. Ngunit hindi sila takot. Sa halip, tila ang batang lalaki ay nangangalaga sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at malasakit, habang ang mga hayop ay nagpapakita ng tiwala sa kanya. Ako si Benjo, sabi ng bata habang unti-unting lumalapit. Hindi si Mang Dado ang may sala. Ako ang nagliligtas sa kanila mula sa mga manghuhuli. Sabay na bumagsak ang bigat ng katotohanan sa aming mga balikat. Ang batang ito na sa unay akala namin ay bahagi ng problema ay siya palang tahimik na bayani ng mga hayop. Habang kami nag-uusap, biglang dumilim ang paligid at narinig namin ang mga yabag ng paparating na mga tao. Hindi ko alam kung sila'y kaibigan o kalaban. Bilis! Kailangan natin silang iligtas, sigaw ni Pedro habang nagsimula kaming magtulungan para ilabas ang mga hayop sa kanilang hawla. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ano ang mangyayari sa amin kung ang mga paparating ay hindi sang-ayon sa aming layunin? Naisip ko ang bawat hakbang na ginawa namin ni Pedro, bawat sakripisyo para sa kaligtasan ng mga hayop. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa likod ng lahat ng ito, sa aming pakikipaglaban para sa mga hayop, ang mas nakakagulat ay ang bagong twist na nararamdaman ko. Ang batang si Benjo na sa unay tila estranghero ay maaaring maging susi sa mas malaking pagbabago. Ngunit paano kung ang mga taong paparating ay hindi lamang basta manghuhuli? Hanggang sa mga susunod na sandali, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang laban para sa kaligtasan ng mga hayop ay nag-umpisa na at hindi na kami aatras pa.
Sa araw na iyon, ang langit ay tila nagbabadya ng isang kakaibang pangyayari. Nasa kwadra ako kasama si Andres, ang matalik kong kaibigan, habang tinitingnan namin ang mga hayop na tila alumpihit sa kanilang mga kulungan. Ang mga kabayo, kambing, at pati na rin ang mga manok ay tila may nararamdaman na hindi namin mawari. Ito ang araw na hindi namin inaasahan, ang araw na susubok sa aming pagkakaibigan at kakayahan. Pare, parang may kakaiba, bulong ni Andres habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Tumango ako, nararamdaman ko rin ang tensyon sa hangin. Alam namin pareho na ang mga hayop ay may natatanging kakayahan na maramdaman ang panganib bago pa ito dumating. Napagkasunduan namin na suriin ang paligid ng kwadra. Habang naglalakad kami, napansin namin ang mga bakas ng paa sa lupa. Hindi ito bakas ng hayop, kundi ng tao, ngunit hindi ito pamilyar. Ang pagkakakita sa mga bakas ay nagpaigting sa aming kaba. Sino kaya ang mga taong ito at ano ang kanilang pakay? Hindi namin alam, ngunit alam namin na kailangan naming malaman. Sa aming pag-iimbestiga, napadpad kami sa likod ng kwadra, kung saan natagpuan namin ang isang nakatagong daanan patungo sa gubat sa likod ng baryo. Dito natin simulan ang paghahanap, sabi ni Andres, at sumang-ayon ako sa kanya. Ang gubat na ito ay puno ng misteryo at minsan ay delikado, ngunit hindi kami natatakot. Para sa mga hayop na nangangailangan ng aming tulong, handa kaming suungin ng kahit anong panganib. Habang naglalakad kami sa makapal na damo at puno, nagkukwentuhan kami tungkol sa aming mga naging karanasan sa pagligtas ng hayop. Naalala namin ang unang beses na sumagip kami ng isang ligaw na aso mula sa ilog. Hindi kami makapaniwala na magagawa namin ito, ngunit sa tulong ng aming pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa, naging matagumpay kami. Ang dami na nating napagdaanan, pare, sabi ko kay Andres habang patuloy kaming naglalakad. Oo nga, at alam ko na magagawa natin ito, sagot niya, puno ng determinasyon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Alam ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, biglang may narinig kaming kaluskos sa aming likuran. Agad kaming nagkubli sa likod ng isang malaking puno. Dumaan ang tatlong lalaking may dalang mga sako, mabigat at tila punong-puno ng kung ano. Hindi namin alam kung ano ang laman ng mga sako, ngunit nagkaroon kami ng kutob na ito ay may kinalaman sa mga hayop na nawawala sa aming baryo. Anong gagawin natin? Tanong ko kay Andres habang pinagmamasdan ang mga lalaki. Kailangan natin silang sundan, alamin natin kung saan nila dinadala ang mga hayop. Sagot niya, puno ng tapang. Nagpatuloy kami sa pagsunod sa kanila, nag-ingat kami na hindi marinig ang aming mga hakbang. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Dahan-dahan kaming sumilip at doon namin nakita ang aming kinatatakutan. Sa loob ng kubo, ang mga hayop ay nakatali ng hihina at tila nangangailangan ng agarang tulong. Hindi kami makapaniwala sa aming nasaksihan. Ang mga hayop na aming inalagaan at pinangalagaan ay naroon tila biktima ng isang ilegal na operasyon. Ang mga lalaki ay tila walang awang tinatrato ang mga hayop at ito ay nagpatibay sa aming determinasyon na iligtas sila. Ngayon na ang tamang oras, Andres, sabi ko, puno ng adrenaline. Oo, kailangan nating kumilos bago pa sila makaalis muli, sagot ni Andres at sabay kaming nagplano ng aming gagawin. Ngunit bago kami makakilos, isang bagay ang hindi namin inaasahan. Isa sa mga lalaki ay biglang lumabas, may hawak na baril. Sino kayo? Sigaw niya habang itinutok ang baril sa aming direksyon. Napaatras kami, hindi alam kung paano kami makakaligtas. Teka lang! Sigaw ni Andres ngunit hindi tumigil ang lalaki sa paglapit. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot, ngunit alam ko na hindi kami pwedeng sumuko. Sa likod ng mga puno,
May nakita akong maliit na daanan na maaaring aming daanan upang makaligtas. Tara, Andres! Sigaw ko habang hinila ko siya papunta sa daanan. Patakbo kaming tumakas habang naririnig ang mga putok ng baril sa aming likuran. Hindi namin alam kung saan patungo ang daanan, ngunit alam namin na kailangan naming makaligtas para sa aming mga sarili at para sa mga hayop na aming iniligtas. Habang tumatakbo kami, naramdaman ko ang matinding kaba. Ang gubat na dati ay tahimik at puno ng pag-asa ay naging lugar ng panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang aming pagkakaibigan ang magliligtas sa amin. Ang aming tiwala sa isa't isa ang magiging susi sa pagligtas namin sa mga hayop. At sa huling sandali, isang liwanag ang nasilip namin sa dulo ng daanan. Ngunit ano ang naghihintay sa amin doon? Hindi namin alam, ngunit alam namin na isang bagong pagsubok ang aming haharapin. Nang magising ako isang umaga, tila may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay may dalang malamlam na sipol na parang bumubulong ng babala. Agad kong tinawagan si Nita, ang matalik kong kaibigan mula pa noong pagkabata. Kami ang magkasama sa lahat ng mga pakikipagsapalaran, lalo na sa aming misyon na iligtas ang mga hayop sa aming bayan. May nararamdaman ka bang kakaiba, Nita? Tanong ko sa kanya habang nasa linya kami ng telepono. Parang may bumabagabag sa akin, Lila. Siguro'y kailangan nating puntahan ng kagubatan ngayon? Sagot niya, puno ng determinasyon. Hindi na kami nag-aksaya ng oras, agad kaming nagkita sa dati naming tambayan. Isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Ang kubo na ito ang naging saksi ng aming mga plano at pangarap na iligtas ang mga hayop mula sa mga panganib. Pagdating namin doon, ang paligid ay tila mas madilim kaysa dati. Ang mga ibon na karaniwang masigla ay tila tahimik at ang mga puno ay nagkukubli ng isang misteryo. Nararamdaman namin ang pag-aalala ng mga hayop kahit hindi pa namin sila nakikita. Lila, tingnan mo ang bakas sa lupa. Mukhang may dumaan dito na hindi pangkaraniwan, sabi ni Niti habang tinuturo ang mga bakas ng paa. Sumunod kami sa mga bakas na iyon at doon nagsimula ang aming di inaasahang pakikipagsapalaran. Habang sinusundan namin ang landas, narinig namin ang mahihinang ungol ng isang hayop. Agad kaming naglakad patungo sa pinagmulan ng tunog at laking gulat namin nang makita ang isang batang usa na naipit ang paa sa isang bitag. Diyos ko, Nita, kailangan natin siyang iligtas, sabi ko habang nagmamadali kaming lumapit sa kawawang hayop. Nagsimula kaming kumilos, ginamit ni Nita ang kanyang maliit na kutsilyo upang maingat na paluwagin ang bitag, habang ako naman ay sinubukan kong pakalmahin ang batang usa. Sa wakas, nagtagumpay kami at ang usa ay tumakbo palayo, malaya sa wakas. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, narinig namin ang mga yabag ng tao. Mga ilegal na mga ngaso. Agad kaming nagtago sa likod ng mga puno. Habol ang aming mga hininga habang sila'y naglalakad malapit sa amin. Sino ang nagtanggal ng bitag? Narinig naming sigaw ng isa sa mga ngaso. Nagkatinginan kami ni Nita, alam naming hindi kami maaaring magtagal doon. Kailangan naming gumawa ng plano upang mailigtas ang iba pang hayop at mapatigil ang mga mangangaso. Agad kaming nagdesisyon na bumalik sa kubo upang mag-isip ng susunod na hakbang. Habang naglalakad kami pabalik, naramdaman ko ang pag-aalala ni Nita. Paano kung hindi natin sila mapatigil, Lila? Paano kung mas marami pang hayop ang maipit sa bitag nila? Hindi tayo susuko, Nita. Alam kong kaya natin ito. Kailangan lang natin ng tulong, sagot ko, bagamat may kaba rin sa aking dibdib. Pagdating namin sa kubo, nagpasya kaming tawagin ang mga kaibigan mula sa ibang baryo. Alam namin na kami lamang ni Nita ay hindi sapat. Kailangan namin ng mas maraming tao upang masiguro ang kaligtasan ng mga hayop. Habang naghihintay kami ng tulong, bigla kong naalala ang aming lumang mapa, isang mapa ng buong kagubatan.
Dito nakatala ang mga posibleng taguan ng mga hayop at mga lugar na madalas pag-iisnahan ng mga mangangaso. Nang dumating ang aming mga kaibigan, agad naming ipinakita ang mapa. Nagbigay kami ng mga direksyon at nagplano kung paano namin haharangin ang mga mangangaso at ililigtas ang mga hayop sa kanilang bitag. Habang abala kami sa pagpaplano, narinig namin ang tunog ng mga putok. Ang mga mangangaso ay nagsimula ng mag-target. Walang oras para mag-atubili. Kailangan naming kumilos. Handa na ba kayo? Tanong ko sa lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tapang at determinasyon. Bago kami umalis, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang mensahe. Nagkatinginan kami ni Nita at sa isang iglap, alam naming may kakaiba sa kagubatang ito. Ngunit sa likod ng aming isipan, isang tanong ang bumabalot. Ano ang tunay na layunin ng mga mangangaso? At bakit tila may kakaibang puwersa na nag-uudyok sa kanilang mga hakbang? Sa kabila ng aming takot, nagsimula kami sa aming misyon. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba, ngunit puno rin ng pag-asa. Alam naming ang laban na ito ay hindi lamang para sa mga hayop, kundi para sa aming pagkakaibigan na sinubok ng panahon. Subalit sa dulo ng kagubatan, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa amin. Isang lihim na kampo ng mga manggangaso na mas malaki kaysa sa aming inaakala. Ang kampo ay puno ng mga bitag at mga kagamitan para sa paghuli ng hayop. Napaatras kami, alam naming hindi kami pwedeng basta-basta sumugod. Ngunit bago kami makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig namin ang isang pamilyar na ungol, isang hayop na tila humihingi ng tulong. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan naming piliin ang kampo o ang hayop. Ang oras ay nagmamadali at ang aming desisyon ay magtatakda ng kapalaran ng aming misyon. Ang liwanag ng buwan ay tila mga mata ng Diyos na nakamasid sa amin habang tinatahak namin ni Pedro ang madilim na kagubatan. Ang mga puno ay mistulang mga higanteng nakatayo. Nagbabantay sa amin habang kami papalapit sa kinaroroonan ng mga hayop na aming ililigtas. Sa tahimik na gabing iyon, ang tanging naririnig namin ay ang kaluskos ng mga dahon at ang mahihinang pag-ungol ng hangin. Nasa gitna kami ng hindi pamilyar na teritoryo, ngunit hindi ko inisip na kami ay naliligaw. Tiwala ako sa kakayahan ni Pedro sa pag-oryente sa kagubatan, isang kasanayan na dala ng mga taon niyang pamumuhay sa baryo. Ako'y umasa sa kanyang husay habang sinisikap kong ilapat ang aking sariling mga kaalaman sa pag-aalaga ng mga hayop. Alam ko, sa gabing ito, kailangan namin ng bawat piraso ng aming kaalaman at tapang. Malapit na tayo, Ana, bulong ni Pedro habang itinuturo ang isang maliit na ilog na nagsisilbing tanda ng aming pagdating sa lugar. Sa kabila ng kaba, dama ko ang excitement sa aking dibdib. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na hindi sumuko, kahit sa harap ng panganib. Sa wakas, narating namin ang isang lumang bakuran kung saan naroon ang mga hayop. Ang mga ito ay itinago ng isang grupo ng mga mangangaso na walang pakundangan sa buhay ng mga nilalang na ito. Ang mga hayop ay nasa kalagayang hindi ka nais-nais, ang iba'y tila nawalan na ng pag-asa. Ang mga mata ng isang tigre ay tila nagsusumamo. Ang mga pakpak ng isang agila ay nakatupit, tila pagod na sa paglipad na hindi magawa. Ano ang plano, Pedro? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Hindi ito ang unang beses na kami nagligtas ng mga hayop, ngunit ang bawat operasyon ay may kanya-kanyang hamon. Ganito ang gagawin natin, sagot ni Pedro habang inilalatag ang kanyang plano sa akin. Kailangan naming kumilos ng mabilis at tahimik. Ang bawat hakbang ay dapat maingat, ang bawat galaw ay dapat may kahulugan. Habang kami nagplano, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Pedro. May kung anong hindi siya sinasabi. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ako nagtanong.
Alam ko na ang aming misyon ang mas mahalaga. Nagsimula na kami sa aming operasyon. Ang mga kandado ng mga kulungan ay bumukas sa tulong ng mga gamit na dala ni Pedro. Isa-isa naming pinalaya ang mga hayop, sinikap naming hindi makalikha ng ingay. Ang mga mata ng mga hayop ay puno ng pasasalamat habang sila'y unti-unting lumalabas sa kanilang mga piitan. Ang tigre ay naglakad ng mabagal, ang mga mata nito'y nakatingin sa akin na para bang nagtatanong kung saan siya pupunta. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, bigla akong may narinig na kaluskos. Isang tunog na hindi sa mga hayop kundi sa mga tao. Sa isang iglap, naisip ko ang posibilidad ng panganib. Hindi kami nag-iisa sa kagubatan. Pedro, may paparating, bulong ko puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano kami makakaligtas kung sakaling ang mga mangangaso ay bumalik. Dali, dito Ana. Hinila ako ni Pedro sa likod ng isang makapal na puno. Ang mga hayop ay nagsimulang magtakbuhan, tila nauunawaan ang panganib na darating. Sa kabila ng kaguluhan, sinikap kong panatilihin ang aking pagtuon sa kaligtasan ng mga hayop. Doon ko napansin ang kakaiba. Ang mga mangangaso na papalapit ay tila alam kung saan kami nagtatago. Parang may nagbigay sa kanila ng impormasyon. Sa gitna ng takot, may isang hinala ang bumangon sa aking isip. Hindi ko man gusto, ngunit tila ang hinala ko'y lumalakas. Pedro, paano nila tayo natunton? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ang sagot ay tila nakatago sa likod ng kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam, Ana. Pero kailangan nating makaalis dito. Sagot niya, ngunit may kung anong bagay sa kanyang tono ang hindi ko mawari. Sa sandaling iyon, habang kami nagtatago at nag-iisip ng susunod na hakbang, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang isa sa mga mangangaso ay lumapit kay Pedro at sa di inaasahan sinabi ang kanyang pangalan. Pedro, hindi mo kami dapat niloko, sabi ng mangangaso. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Sa kabila ng takot at pagkalito, nahulog ang aking puso sa katotohanan. Si Pedro, ang aking kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan ko, ay tila may lihim na hindi ko alam. Ngunit bakit? Ano ang dahilan? Sa likod ng puno, habang ang gabi patuloy na bumabalot sa amin, ang pag-aalinlangan ay nagsimulang bumuo ng pader sa pagitan namin ni Pedro. Hindi ko alam kung paano kami makakaligtas sa sitwasyong ito, ngunit alam ko na ang aming pagkakaibigan ay tila nabahiran ng isang tanong na hindi ko alam kung kailan masasagot. Sa mga nakaraang araw, naging abala kami ni Lino sa pag-aalaga at pag-rehabilitate ng mga hayop na nailigtas namin mula sa nasusunog na kagubatan. Ang aming maliit na silungan ay puno ng mga ibon, usa at iba pang mga nilalang na tila nagpapasalamat sa bagong pagkakataon sa buhay. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumabalot sa akin. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang magsimula ang sunog at sa kabila ng ulan na minsang bumuhos, tila baga hindi pa rin natatapos ang mga pagsubok. Madalas akong naglalakad sa gilid ng kagubatan, sinisigurado kong ligtas ang mga hayop na nagtatago roon. Si Lino naman ay laging nasa tabi ko, handang tumulong at magbigay ng lakas ng loob. Isang umaga, habang sinusuri namin ang mga bagong dating na mga hayop, napansin ko ang kakaibang pag-uugali ni Lino. Palaging nakakunot ang kanyang noo at tila balisa siya sa bawat kilos namin. Lino, may problema ba? Tanong ko sa kanya habang naglalagay ng pagkain sa kulungan ng mga ibon. May narinig akong usap-usapan sa baryo. Sagot niya, tila nag-aalinlangan kung dapat ba niyang ipagpatuloy. May mga tao raw na gustong kunin ang lupaing ito. Gusto nilang gawing resort. Bigla akong natigilan. Ang lupaing ito, kung saan kami naglagay ng aming silungan, ay pag-aari ng aming pamilya sa loob ng maraming taon.
Isa itong santuwaryo hindi lang para sa mga hayop, kundi para sa mga tao ring naghahanap ng tahimik na pook. Hindi natin sila papayagang gawin iyon. Mariin kong sabi, puno ng determinasyon. Ngunit sa kabila ng aking tapang, alam kong hindi ito magiging madali. Ang mga taong ito ay may kapangyarihan at impluensya sa baryo at hindi basta-basta magpapatalo. Alam kong kailangan namin nilino ng plano para protektahan ang aming santuwaryo. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon kaming pumunta sa munisipyo para ipaglaban ang aming karapatan. Bitbit ang mga dokumento ng pagmamay-ari, naglakbay kami papunta sa bayan. Habang naroroon, nagulat kami sa dami ng mga tao na naroon din. Tila nag-aalala rin sa mga balitang kumakalat. Pagpasok namin sa opisina ng alkalde, agad kaming sinalubong ng kanyang sekretarya. Pasensya na po, pero abala ang alkalde ngayon, sabi niya, ngunit hindi kami nagpatinag. Mahalaga ito, giit ni Lino at kami ay naghintay. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, sa wakas ay nakaharap namin ang alkalde. Ipinakita namin ang aming dokumento at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang lupaing ito ay hindi lamang tirahan ng mga hayop. Isa itong mahalagang bahagi ng aming pamayanan. Sabi ko, puno ng pag-asa na makikinig siya. Sa simula'y tila hindi siya kumbinsido, ngunit habang nag-uusap kami, unti-unti siyang nagbago. Nauunawaan ko ang inyong punto, ngunit may mga tao ring nagtutulak para sa mas malaking kita para sa baryo, paliwanag ng alkalde, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Matapos ang mahabang diskusyon, pumayag ang alkalde na pag-aralan ang aming mungkahi. Ang gawing isang protektadong santuwaryo ang lupaing iyon, kung saan maaari rin magtungo ang mga turista para mag-aral tungkol sa kalikasan, sa halip na gawing resort. Ngunit kailangan namin ng suporta ng buong baryo. Pag-uwi namin, agad kaming nag-organisa ng pulong sa aming barangay hall. Ipinakalat namin ang balita, umaasa sa suporta ng aming mga kababaryo. Sa araw ng pulong, nagulat kami sa dami ng taong dumalo. Marami sa kanila ang may malasakit sa kalikasan at nais ding protektahan ang aming santuwaryo. Nagkaroon kami ng pagtalakay at sa bawat kwento ng mga kababayan namin, mas lalo kaming lumalakas. Ngunit sa kalagitnaan ng diskusyon, biglang may pumasok na bagong balita. May isang grupo raw ng mga negosyante ang paparating at balak nilang inspeksyonin ang lugar kinabukasan. Hindi namin alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Nagdesisyon kaming bumuo ng komite at maghanda ng mas detalyadong plano para sa kinabukasan. Ngunit habang nag-aayos kami, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa labas. Tila may mga makabagong sasakyan na dumating sa aming barangay. Sino ang mga iyon? Tanong ni Lino, na tila nag-aalala. Lumabas kami para tingnan at laking gulat namin nang makita ang mga negosyante kasama ang ilang tauhan ng munisipyo. Mukhang hindi na kami bibigyan ng pagkakataon na maghanda. Sa harap ng panganib na mawala ang aming santuwaryo, alam ni Lino at ako na hindi na namin pwedeng balewalain ito. Kailangan naming ipakita ang aming dedikasyon at ipaglaban ang aming karapatan. Ngunit paano kung hindi namin sila mapigil? Ano ang mangyayari sa aming mga kaibigan na hayop at sa lupaing ito? Habang palapit ang mga negosyante, isang mapait na damdamin ang bumalot sa akin. Ito na ba ang katapusan ng aming pangarap? Ngunit sa kabila ng takot, isang munting pag-asa ang bumubulong sa aking puso. Hindi kami nag-iisa. Kami ay may mga kaibigan at sa aming pagkakaisa, alam kong may pag-asa pa. Sa kalagitnaan ng aming misyon na iligtas ang mga hayop sa kagubatan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Ako si Lando at kasama ko si Thomas, ang matalik kong kaibigan. Sa aming baryo kilala kami bilang mga tagapagligtas ng hayop, ngunit sa araw na ito tila nag-iba ang ihip ng hangin. Habang tinatahak namin ang makipot na daan
patungo sa pusod ng kagubatan, dama ko ang pag-aalala sa bawat hakbang. Hindi lamang mga hayop ang aming posibleng iligtas ngayon, kundi ang aming mga sarili rin. Sigurado ka ba sa plano natin, Lando? Tanong ni Thomas habang naglalakad kami sa tabi ng mga lumang punong kahoy na tila mga bantay sa aming paglalakbay. Tumango ako kahit na sa loob-loob ko'y may pagdududa. Wala tayong ibang pagpipilian. Kung hindi natin sila masagip ngayon, baka huli na ang lahat. Alam namin na may isang pangkat ng mga mangangaso na nagbabalak pumasok sa kagubatan upang hulihin ang mga bihirang hayop na matagal na naming pinoprotektahan. Ang mga hayop na ito'y hindi lamang bahagi ng aming komunidad kundi ng kabuuang ekosistema. Kung mawawala sila, tiyak na magbabago ang takbo ng buhay sa aming baryo. Mabilis ang aming paglakad, ngunit bawat hakbang ay may kaakibat na kaba. Sa aming pagdating sa isang maliit na klaro, narinig namin ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon. Agad kaming huminto, sumilay ang takot sa aming mga mata. Hindi kami sigurado kung ang tunog na iyon ay galing sa mga hayop o sa mga mangangaso. Tomas, mag-ingat ka, bulong ko habang dahan-dahan kaming lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Sa aming paglapit, nakita namin ang isang maliit na grupo ng mga usa na nagtatago sa likod ng mga makakapal na palumpong. Sila'y nanginginig sa takot. Alam ko na kailangan namin silang iligtas, ngunit paano kung ang mga mangangaso ay nasa paligid lamang? Si Tomas ay naglabas ng isang maliit na bag na puno ng mga gulay na madalas na kinakain ng mga usa. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa lupa, umaasa na makukuha namin ang tiwala ng mga hayop. Unti-unti, lumapit ang pinakamalaki sa kanila at nagsimulang kumain. Nagsimula ang iba pa na sumunod at sa sandaling iyon, alam kong nagtagumpay kami kahit papaano. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na kalabog ang pumukaw sa aming pandinig. Isang putok ng baril ang nagpagimbal sa buong kagubatan. Napatingin kami ni Thomas sa isa't isa, alam naming hindi kami nag-iisa. Kailangan naming kumilos at mabilis. Sa likod tayo, Lando, sigaw ni Thomas habang kami ay nagsimulang magkubli sa likod ng mga puno. Sa aming pagtatago, naririnig namin ang mga pag-uusap ng mga mangangaso. Hindi ko maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit ramdam ko ang kanilang presensya. Alam kong oras na upang gumawa ng hakbang upang iligtas ang mga usa. Mabilis kaming lumapit sa mga hayop at isa-isa silang pinangunahan patungo sa isang ligtas na daan. Habang pinamumunuan namin ang mga hayop, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Isang sipol na madalas ginagamit ng mga tagapagligtas ng hayop sa baryo. Nagulat ako sa aking narinig. Sino ang sumisipol? Nagpapahiwatig ba ito ng tulong o babala? Sa likod ng isang puno, may lumitaw na isang matandang lalaki. Siya ay si Mang Ben, ang kilalang tagapagbantay ng kagubatan. Nakatingin siya sa amin na tila may nais iparating. Lando, Tomas, oras na upang umalis dito. May mas malaking panganib kaysa sa mga mangangaso. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Mang Ben, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng kaba. Sa kabila ng aming pagnanais na iligtas ang mga hayop, alam naming kailangan naming makinig sa kanya. Kasama ang mga usa, mabilis kaming kumilos. Sa kabila ng aming pag-aalala, dama ko ang kakaibang init ng liwanag sa aming likuran. Nag-aalala ako sa kung ano ang nangyayari, ngunit kailangan naming magpatuloy. Sa aming paglalakbay pabalik sa baryo, hindi ko maiwasang isipin ang mga salitang binitawan ni Mang Ben. Ano ang mas malaking panganib na tinutukoy niya? At bakit tila may kakaibang liwanag sa kagubatan? Sa aming pagdating sa baryo, napansin ko ang mga tao na nagkakagulo. Isang malaking usok ang nagmumula sa direksyon ng kagubatan. Ang aming takot ay mas lumalim. Ano ang tunay na panganib na aming kinakaharap?
Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na sa kabila ng aming mga pangamba, kailangan naming bumalik. Hindi pa tapos ang aming misyon at ang kaligtasan ng aming komunidad ay nakasalalay sa aming mga kamay. Pagmulat ng aking mga mata, ramdam ko ang bigat ng hangin sa aming paligid. Ang mga tunog ng kagubatan ay tila bumibigat sa bawat hakbang na ginagawa namin ni Lino. Nasa gitna kami ng isang misyon na hindi lang patungkol sa aming mga sarili, kundi para sa lahat ng mga hayop na umaasa sa amin. Hindi ko lubos maisip na ang simpleng pagtulong sa mga hayop ay hahantong sa isang napakalaking responsibilidad. Nang makalabas kami ng baryo, bitbit ang aming mga gamit at ang aming nag-aalab na determinasyon, alam naming hindi magiging madali ang aming landas. Pero sa kabila ng lahat, hindi namin iniwan ang isa't isa. Si Lino ay hindi lang basta kaibigan. Siya ang itinuturing kong kapatid. Sa bawat hakbang na ginawa namin, kasama ko ang kanyang mga biro at mga kwento na nagbigay liwanag sa aming madidilim na araw. Ngunit sa araw na ito, habang papalapit kami sa lokasyon ng isang napabalitang ilegal na operasyon ng panghuhuli ng mga hayop, naramdaman kong may kakaiba. Lino, nararamdaman mo ba yan? Tanong ko habang pinipilit kong maging kalmado. Tumigil siya at tumingin sa paligid. Oo, parang may nagmamasid sa atin, sagot niya. Tama ang hinala namin. May mga tunog na tila sumusunod sa amin mula sa likod ng mga puno. Tumigil kami sa gitna ng makapal na kagubatan upang mag-isip ng susunod na hakbang. Kumakabog ang puso ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala para kay Lino at sa mga hayop na kailangan naming iligtas. Billy, kailangan nating maging maingat, bulong ni Lino. Tumango ako at sinikap na maging kalmado. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy kami. Dinala kami ng aming mga paa sa isang masukal na bahagi ng kagubatan kung saan tila wala ng katapusan ang mga punong nakapaligid. Napakahirap ng aming paglalakad, ngunit hindi kami nagpatinag. Ilang oras pa ang lumipas bago namin narating ang lugar. Mula sa aming pinagtataguan, kitang-kita namin ang ginagawang pag-aabuso sa mga hayop. Ang kanilang mga sigaw ay tila mga palahaw ng tulong na bumabasag sa katahimikan ng kalikasan. Hindi namin mapapalampas ito. Kailangan naming kumilos. Nagplano kami ni Lino ng aming gagawin. Magiging mabilis at maingat kami. Ngunit bago pa kami makagalaw, isang malakas na tunog ng putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napatingin kami sa isa't isa at sa mga sandaling iyon, alam kong delikado na ang sitwasyon. Billy, mukhang kailangan nating humingi ng tulong, sabi ni Lino. Ngunit sa halip na umalis, nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon. Hindi niya ako iiwan. At kahit gusto kong mag-alala, ang pagkakaalam na kasama ko siya ay nagbigay sa akin ng lakas. Nagdesisyon kami na ipagpatuloy ang aming plano. Habang abala ang mga ilegal na mangingisda sa kanilang gawain, dahan-dahan kaming lumapit sa pinagtataguan ng mga hayop. Isa-isa naming binuksan ang mga kulungan at sa bawat hayop na nakalaya, naramdaman ko ang pag-asa. Ngunit sa gitna ng aming pagligtas, bigla kong naramdaman ang malamig na bakal sa aking batok. Huwag kayong kikilos, sigaw ng isang lalaki mula sa aming likuran. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Napatigil kami at sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang takot na matagal ko nang hindi nararamdaman. Lino, anong gagawin natin? Tanong ko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti si Lino sa akin. Isang nangiti na puno ng tapang at pag-asa. Billy, oras na para ipakita natin ang tunay na lakas ng pagkakaibigan. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang plano. Isang plano na hindi ko inaasahan, isang balak na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit bago ko pa man lubos na maunawaan, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Napatakip ako sa aking mga tainga.
At nang muling bumalik ang aking pandinig, wala na si Lino sa aking tabi. Ang kanyang pagkawala ay tila isang suntok sa aking dibdib. Ngunit hindi ko siya pwedeng iwan. Alam kong may plano siya at kailangan ko siyang hanapin. Pero paano kung hindi ko na siya makita? Paano kung sa kabila ng lahat ng ito, wala na siyang balak bumalik? Ito na ba ang wakas ng aming pagkakaibigan? Nakadama ako ng takot at pangamba, ngunit sa kabila nito, alam kong hindi ako susuko. Kailangang iligtas ang mga hayop at higit sa lahat, kailangang makita ko si Lino. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon akong sundin ang kanyang mga yapak. Umaasa na sa dulo ng landas na ito, muli kaming magtatagpo.